At ayan, magandang umaga, tanghali, gabi at hapon sa inyong mga banateros worldwide. But anyways, mainit pa rin ang ating mga pag-uusapan ngayon patungkol pa rin sa budget. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin tatantanan itong budget na ito hanggang sa hindi tayo nakakakuha ng malinaw na kasagutan mula sa mga kawatan. Pero by the way, andito na naman po si Boss Dada at tayo na naman po ay mag-uusap-usap, magkukwentuhan. At tayo na naman po yung mang-uurat, mangbuburaot, mangiinis, mangasar. At syempre pagmumurahin natin ang mga hinayupak na mga kawatan, mga santanas, mga demonyo, mga Judas, Barabas, Hestas, mga kongresistang, mga magnanakaw, mga senador na mga kawatan, at syempre yung mga tamad sa gobyerno. Wala tayong pake kung magalit sila. Anong paki ko kung magalit kayo? Galit na rin kami. Walang yamantakin mo, tayo ang bumoto sa mga animal na yan. Tayo ang naglagay sa mga hayop na yan sa kapangyarihan. Tayo ang nag-ambag-ambag kada sweldo para sa mga buwis natin, kada bili natin ng mga produkto, meron tayong mga VAT na binabayaran. Tapos napupunta lang sa mga bulsa ng mga kriminal, sa mga bulsa ng mga animal, sa mga Hermes, mga relos, at mga mamahaling mga kagamitan ng mga kabit ng mga hinayupak na mga kawani ng ating pamahalaan. Patungkol pa rin dito, meron tayong countdown mga boss. Ilang araw na ang nakakalipas, sabay mag-iisang linggo na. Isang linggo na nga yata mga bossing hanggang ngayon. Yung mga tao na dapat na nagpapaliwanag dito sa issue na ito ay wala, tikom pa rin ang bibig. Mangilan-ngilan pa lamang po sa mga involved. Ang talaga namang tayo'y binubudol pa rin. Wala daw silang mga nakita. Paano talagang wala kayo talagang makikita? Blanco nga eh. Mga hayop na yan, dali-dali silang nagsalita na sinungaling ang mga Duterte, fake news peddler. Check natin, kaya ipinahiya natin. Ipinaintindi natin sa kanila na kaming mga nandito sa kabilang side ng arena, intinding-intindi namin ang kakulangan ng mga utak, unang-una sa lahat ng inyong mga tagapagtanggol, pati ng inyong klase ng pagtatanggol. Wala kayong mga bilang. Hanggang ngayon tinitingnan natin yung mga bali-balita mga bossing. Hanggang ngayon walay pa rin. Yung si Kimbo nananakbo, si Tambaluslos, hindi ko alam sa laki niyang tao. Imposible biglang hindi natin makita. Ewan ko saan nagsuot yan. Yun naman kanyang dating balalay. Yun, maliit na tao lang yun. Pero ano yan? Ngayon hindi rin natin napagkikita. Napakagaling magbibigay ng mga statement patungkol sa mga issues o mga pagdispalko di umano ni VP Sara sa kanyang budget. Pero eto, sabi nga nila, in broad daylight, lantarang pangungulimbat, lantarang panglalapastangan sa kaban ng bayan, hanggang ngayon tahimik pa rin ang mga buwisit. Eto mga boss, eto ipapakita natin mga boss. Ayan na. Baka naman i-deny nyo pa yan. Baka naman i-deny nyo pa yung larawan na yan. Diyos mio, kitang-kita na. Ayan nakalagay, House of Representatives. Merong receive date. Ayan, nasa taas.
Merong receive date December 11. Time 4:08 p.m. Aba, hapon na. At ang nag-receive ay si Relly. Ayan si Relly. Nakalagay dyan, House of Representatives Bills and Index Service. Ayan may tatak ng pagkasuri. Kumbaga ba sa baboy? Kumbaga ba sa karning baka? Oo, kumbaga pumunta na sila doon sa slaughterhouse. Dinala na sa slaughterhouse, tinatakan na, tatak ng pagkasuri ang tawag dyan. Oo, tapos kinatay-katay na nila. Ayan na, kinatay na yung budget. Eto ang nakalagay doon sa Nabilugan. Republic of the Philippines 19th Congress 3rd Regular Session. Conference Committee Report. Ayan the Bicameral Conference Committee on the Disagreeing Votes. Ayan, tapos nakalagay dyan, House Bill number 10800 titled An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ayan bilog na bilog. Tingnan nyo. Nakalagay dito, having met after full and free conference, have agreed to recommend and do hereby recommend to their respective houses that House Bill number 10800 be approved with amendment as follows. Walang amendment as follows. Ayan nakikita nyo dyan sa baba. Ayan tatabi ko para makita nyo. Ayan nakita nyo may mga pirma. Ayan may mga pirma pinirmahan nila yung papel na yan hindi ba? Nakita nyo? Ayan na nakalagay. Fiscal year 2025. General Appropriation Bill. Nakalagay dyan yung increase, yung decrease, at saka meron dyan yung net charge. At nandiyan dyan mga bossing, yung mga blanco. Yun, nakikita nyo doon sa may bandang baba. Yung ang pangalan ay National Fisheries Research and Development, blanco. Yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, blanco. At marami pa ito. Marami pa itong mga blanco na ito, kabilang yung mga inirereklamong mga blanco-blanco. Ayan nakita nyo sa may bandang baba. Ayan puros mga scribbles. Wet signature ang mga yan, boss. Pirma talaga yan na ballpen, hindi po e-signature yan. Kaya kung makikita nyo dito, kakulay nung papel, yung kanilang pinagpirmahan. Diba? Office of the Vice President. Nakalagay dito, mali. Office of the President. Nakalagay dito Office of the President, 10.4 billion. Tapos, nagkaroon ng increase na 5.4 billion. Saan ka naman? Yung 10.4 naging 15.8 billion. Nakalagay dyan, Office of the Vice President, walang increase. Pero dito, Congress of the Philippines, itong pinakamalupit. 31 billion. 31 billion lang yung kanilang ni-request na budget.
Nag-increase sila ng 18,793,000,000. So lumalabas 50,087,000,000 yung kanilang take home. Wow, ang lakas. Mantakin mo, times 2 yung kanilang baon. Ayan yan oh, ayan oh, ayan oh. Oh, Congress of the Philippines, eto, ayan oh, may increase oh, nakita nyo, ayan oh, puros may increase. Anak ng tinapay, ano pa yung may increase? Nilagyan pa ng increase yung Senate, ayan, 1.1. Commission on Appointments, nagkaroon sila ng 368 billion. Commission on Appointments House of Representatives, 17 million. Billion pala. Tapos ang ano pa ba? Ito, yung Department of Agrarian Reform, DAR, may 351 billion na idinagdag. Sige. Sino pa? O may dinagdag din sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 2 billion. O ano pa yung mga nakalagay dito? Fertilizer and Pesticide Authority, dumagdag din ng 28. Yung Philippine Carabao Center, nadagdagan din. Putang ina, wala nang kalabaw Nadagdagan din ng 35 million ba ito? O yung Philippine Council for Agriculture and Fisheries, nadagdagan din 9.9 million. Oh. Napansin nyo kung anong at marami pang ibang mga nadagdagan. Sabi ko nga sa inyo na nagbago talaga yung mga budget Kasi itong unang linya, yaan yung pinag-uusapan. Ngayon, yung pangalawang linya, yung increase. Ayan, so may nag-increase. Tapos fiscal year 2025 GAA, General Appropriations Bill, BICAM report, ayun na yung dulo. Yun na yung kanilang napagkasundoan. Pero may mga blanco. At yung mga blanco, ayan, makikita nyo dyan sa papel, pirmado at received. Received ng House of Representatives, Bills and Annex Service. Paano nangyari yan? Saan nanggaling yan? Walang Diyo. Ano na nangyayari sa bayan natin pagka ganyan? Kapag ganito ng ganito, Diyos mio, kaya naman si Ted Filon gigil na gigil. Talagang gigil na gigil mga bossing. At eto, pakinggan ninyo yung kanyang panaghoy. Sabi nga dito, napakaraming pagkakamali sa budget na iyan. Palpak talaga yung budget na yan. Ewan ko nga bakit pinagtatanggol nyo pa? Kayo namang mga loyalista nga, palibhasa, yung mga vloggers na ito ay taxpayers money yung mga natatanggap ninyo sa mga amo ninyo para ipagtanggol sila. Aba, busog nga kayo pero yung buong pamilya nyo, gutom. Dahil dito sa mga kahayupan na nangyayari na ito sa budget natin, pakinggan natin ang sasabihin ni Ted Filon. Gigil na gigil siya mga boss. Gigil na gigil si Manong Ted. Palagay ko baka atakihin sa puso to, kasalanan nyo pa. Aming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. Ano masasabi mo ngayon? Kasi laging sinasabi dito ng Malacanang mga bossing, labas kami dyan. Pero hindi. Sir, hindi kayo labas dito. Maaaring labas kayo doon sa sinong nagmagic, doon sa Kamara at sa Senado, pero hindi kayo lusot dito kasi pinirmahan nyo. Kayo yung merong kumbaga may selyo na nilagay. Eto, tingnan ninyo tingnan ninyo. Tingnan lang ninyo yung logic na to mga bossing. Bakit biglang unang nagsalita ang Malacanang kaysa doon sa mga involved parties, which is yung BICAM, yung Congress and Senate? Bakit yung Malacanang ang unang nagsalita? Hindi kaya, ito nagtatanong lang ito akin, parang wild guess ko lang to or parang basa ko lang sa sitwasyon. Hindi kaya
dahil ako bilang Congress at ako bilang Senate, tayo na BICAM, hindi kaya utos mo yan. Hindi kaya inutos mo yan, kaya ginawa namin to. So ngayon na pumutok, alam nga naman kami magdahilan, ikaw ang nag-utos. Kaya ikaw ang pumatay ng sunog. Di nyo ba napapansin? Kasi hindi kayang ipagtanggol ng Congress to. Yung Senate, matigas lang ang mukha talaga ni Chis Escudero. Nakita nyo naman kung gaano sila ka-close ni Lisa Arneta. Ginagawa pa nga tigahawak ng ano yan eh. Ginagawa pang tigahawak ng baso yan eh. So, aso nila yan. So, talagang sasagot yan. Pero kung makikita mo, itong Congress, sila ngayon yung napagdidiskitahan. Pero hindi sila sumasagot. Bakit? Hindi kaya, bakit kami sasagot? Ikaw naman ang may gusto ng mga ito. Ikaw naman ang nag-utos sa amin na gawin namin ito. Ikaw naman ang mastermind talaga nito. Bakit kami sasagot? Ikaw ang pumatay ng sunog. Ikaw ang gumawa ng mga kalikaliwat kanan ng mga smoke screen. Kasi kapag nagipit kami, sasagot kami na hindi namin ginusto to. Meron lang talagang mga nag-utos sa amin. Baka sumagot kaming gano'n, magka-leche-leche kayo lalo. Napansin nyo? Hindi nyo na-gets? Hindi nyo masyadong napapansin? Hindi nyo ba masyadong napapansin na parang, teka. Kasi imposible kahit si Kimbo, mantakin mo tumatakbo. Imposible yun. Bakit ka mananakbo? Wala ka kasing sagot. Kasi ang sagot, baka ang sagot, pag-utusan lang naman kami. Sino bang nakaupo ngayon? Baka mamaya ganun ang biglang isagot. Pucha, magka-leche-leche sila. Kaya better no answer, no mistakes. Sabi nga nila, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Diba? Kasi bakit hindi sila nagsasalita? At bakit hindi naman kasali ang Malacanang? Kasi ang pinag-uusapan dito, BICAM, imposible Imposible na hindi naintindihan ni Bersamin yun. Ang tali-talino, Chief Justice yan. Imposible hindi maintindihan ni Bongbong yun. Presidente ng Pilipinas yan. So ibig sabihin, kaya they were the one who jumped on the gun. Sila yung lumundag kagad dun sa baril at hinablot yung baril. Hindi kaya dahil ang punot dulo talaga nito kaya kayo lang ang sumasagot, hindi yung Kongreso. Hindi, kasi bigla Nakita niyo yung sagot nila? Ay, hindi totoo yan. Fake news yan. Fake news yung presidente dati. Fake news. Galit na galit biglang matatalino yung mga DDS. Ganito kasi yan, pinaliwanag. Patay. Hindi naman pala kayo yung dapat na sumasagot, pero bakit kayo ang naunang sumagot? So sabi nga nila, kung sino yung apektado, yun yung unang kakabahan. So baka kaya kayo kinabahan. Kasi ito sinasabi ni Ted Pailo, imposible. Imposible na hindi mo alam yan. Diretso. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi ang ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Sakto. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, totoo yan Totoo yan. Ikaw ang nagpirma. Vinito mo na Ibig sabihin, ni-review mo. Mantakin mo, nag-veto ka. So, ibig sabihin yung veto nyo, puros kabulbalan lang yun. Pakitang tao lang yun. Barya lang yun na tinanggal ninyo, pero baka sa bulsa nyo rin pupunta yan. Ito'y kami nagtatanong lamang. Kaya nga sinasabi na ito ni Ted Pailon, mamamatay ba bayang Pilipinas kung ibalik mo yan? Kung priority talaga yan, gagawin nyo kagad yan. Kasimple-simple, blanco Di ba? Kung halimbawa man, ni-review mo, ito yung mga napagkasunduan nung una, bakit nagbago? So, ibig sabihin, Bongbong, hindi mo talaga yan ni-review. Ibig sabihin, nagsinungaling si Bongbong, nagsinungaling din si Bersamin. Meron pa silang pinapalabas na mga picture-picture na kunyari nag-re-review sila nung GAA noong committee report na yon. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga.
Binawasan lang nila ng konti ito para kunyari may ginawa sila. Lumabas. Lumabas yung issue. Sumingaw yung baho. O ano na nangyari? O ayan, pinirmahan. Sige. Sabi, lahat daw inaral. Tapos biglang ngayon, ang dami-daming pages. Ang hirap haralin. Wala nang panahon. 2025 na. O sabi pa, anong sabi ng Anong sabi ng ni Bersamin? Palagay ko, hindi naman siguro ipahihinto ng Supreme Court yung budget na yan kasi nga kailangan natin yan. Pero may makakapag-explain nito na ahensya ng gobyerno na kung sakaling mangyari ito, lumipas na yung isang taon or lumipas na yung sumunod na taon, hindi pa rin ganap na napipirmahan yung budget, meron tayong contingency plan dyan, imposibleng wala. Noon si PRD, noon si Duterte, ibinabalik niya talaga yan. Kasi ganito gumawa si Pangulong Duterte ng budget. Mayroon siyang budget galing sa DBM, hindi ba? May budget yan galing sa DBM, tapos may budget din yan na siyempre meron ng total. So yung total na yon, mga boss, ilalagay niya na yung kanyang mga priority. Yung mga priority niya ng mga proyekto. Halimbawa, subway project, build. Ito ganito, ito ganyan. Halimbawa, meron siyang 5 na ipinangako nung SONA niya. Yung 5 na yun yung priority ko. Ito yung budget nito. Halimbawa, meron kang 6 na trilyon na pera. Ayan yung budget, ito yung priority ko. Halagang mga 200 billion to. Ayan, gusto ko ito yung i-prioritize ninyo. Ibibigay niya yun sa Congress. Yung Congress will work around doon sa budget. Ito yung priority ng presidente. Budgetan na kagad natin to doon sa total na budget na ibinigay sa atin. Tapos, susunod, saka na natin ngayon ipasok yung mga budgets ng mga ahensya ng gobyerno, projects, and so on and so forth. Kung anong kumpanya, halimbawa, ito DPWH yung isa, yung unang project na gusto ng presidente. Kung magkano hinihingi ng DPWH, halimbawa 1 billion, tapos 2 billion yung project na gusto ng presidenteng masimulan at matapos, gagawin lang nilang 3 billion yung budget ng DPWH. Yung unang hinihingi nila plus yung project. Pero sasabihin nila yung sa DPWH, top priority to ng presidente, binadgetan namin to. Kasi priority niya tong project na to. Sample lang po yun. Sample lang yun. Kasi si PRD, ganyan siya pag gumawa daw ng budget. Nilalagay niya na kung ano yung mga priority niya para pagbigay sa kanya nun, yun yung unang-una niya nga hanapin. Meron akong 5 priority. Titingnan ko nga, ba't nagbago? Nagbago to. Hindi ba ito ang hinihiling ko sa inyo? Balik yan. Ito masusunod. Ako pipirma Ganun yun. Pero this time, dito mo talaga malalaman na si Bongbong walang top priority projects. Maraming ipinangako yan nung SONA pero wala yan tutuparin at wala yan nilista doon sa mga ipinangako niya. No wonder, yung huling 2 SONA niya, yung unang SONA pala niya, wala siyang nagawa doon sa lahat ng ipinangako niya. Kasi magaling lang siya magsalita pero hindi naman niya talaga priority yun. Iniraos lang niya yung SONA pero lahat ng mga binitawan niya nung unang SONA, wala siyang na-accomplish kahit isa. Mantakin mo 1 milyong pabahay taon-taon. 1 milyong pabahay taon-taon ang pangako nila, putang ina. 6 na milyon na pabahay sana yan sa 6 na taon. Nakaka-3 taon na sila, wala pa doon 100,000 pabahay yung nagpapagawa nila. So yun ang problema. Diretso mo, Ted Filon. Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. BICAM, then small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Yun ang tanong. Yung small committee, sino yon? Yun yung sinasabi ni VP Sara na merong 2 tao lang. Siyempre, small 2 o 3, 4 na tao lang na may kapangyarihan dito sa mga budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Pagkalaban ka, sakal ka. Pagkakampi ka, busog ka. Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila?
o ibang tao po talaga ito. Hindi mo alam eh. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema. Yun ang dapat nating alamin. At dapat Malacanang ang nagli-lead ng investigation because somebody put the numbers. Somebody filled out yung mga blanco na yan. Sino? At ang tanong, sino nag-utos? Sino nag-utos? Kasi nga, sabi ko nga sa iyo, kung ako Malacanang, ako ang presidente, and alam ko for a fact na hindi ako guilty dito, ako mismo yung magmumura. Ang inaano to, pinapirmahan nyo sa akin, depektibo pala to. Matindi yung binitawan nilang expose nila Duterte, pucha. Sagutin nyo, sino? Sino ang gumawa nito? At kung ayaw nyong umamin, magpapaimbestiga ako. O, di ba? O, pero tanong. Question. Meron na bang inimbestigahan? Meron na bang iniimbestigahan? Meron na bang naimbestigahan? Or at least man lang, nagpakita man lang ba yung Malacanang ng pagkamuhi? Ang ginagawa lang ng Malacanang ngayon, umiiwas eh. Umiiwas. Pero hindi nila ina-address like, I'm calling for the Congress and the Senate, the bicameral committee to explain this because if what PRD said is true, then something is really wrong and hindi to dapat itinotolerate. Therefore, dapat talaga heads will roll unless may kinalaman sila, unless sila mismo yung nag-utos. Kasi kita naman natin, wala silang umiiwas lang sila eh. Hindi sila nagagalit na binababoy-baboy yung ating budget. Nang hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ng reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM. Diba? Yung BICAM. Kung nagtatanong si Duterte, nagtatanong si Ted Filon, nagtatanong kami, at yung ibang mga Pilipino, mas lalong dapat nagtatanong ang presidente ng Pilipinas, anong nangyari dito? Pero nakikita mo ba sila na nagtatanong anong nangyari dito? Ipaliwanag nyo, nagdi-demand man lang ba sila ng ganon? Wala silang demand na magtanong ng ganon. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam ha. Kayo na lang ang bahalang mag-speculate. Pero para sa akin again, kung hindi mo alam ito, dapat nagpapaimbestiga ka na or ipinakikita mo sana yung iyong pagkadismaya. Pero bakit hindi ka nadidismaya, hindi ka nagpapaimbestiga, ang pinakamasaklap, umiiwas ka pa. Anong tawag dyan? Report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yung po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yung nga pong isa sa mga problema sa bayan na ito, yung kawalan po ng transparency. Yun, transparency, accountability, peace and security. Kaya nga meron tayong TAPS. So tama ba? Yung pinaglalaban ng mga Duterte para sa bayang Pilipinas, transparency, accountability, peace and security. Umpisa pa lang, yan na hinihiling ni PRD.
Transparency. Sabi niya, Congress, open your books. Anong ginawa ng Congress? Binuhay lahat ng kaso. Binuhay lahat ng kaso nila. Tinanggalan ng mga prangkisang SMNI. Si Pastor Apollo Quibloy, binuhay lahat ng kaso niya. Damay lahat. Dahil lang sa simpleng paghingi ni PRRD ng transparency, accountability, peace, and security tops. Yan po ang pangunahing pakay ng maisog. So tama, yung pinaglalaban ng mga Duterte, tama. Transparency hindi para sa kanila, para sa ating lahat. Tingnan mo, dahil sa nangyari nito, dahil doon sa expose ni Duterte, lahat ng tao ngayon, lahat ng Pilipino, meron ng idea kung paano binabalangkas yung budget. O matalino tayo, may natutunan tayo. At least sa susunod, alam na nung mga congressman at senador, hindi namang mga tao. Alam na nila na magagaling na mga Pilipino, pati ba naman yung pasimpleng pagnanakaw natin sa budget through GAA, na-check na nila. Kaya dapat talaga, imbestigahan yung mga vloggers na yan. Yan ang mga salot sa lipunan. Tumatalino yung mga Pilipino dahil sa mga vloggers na yan. Yari. Sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent. Diba? That you signed it. And this is ridiculous and it's abhorrent that you signed it. You're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Diba? It is abhorrent. Diba sinasabi niya na itong budget na ito, obviously are a suboptimal play of words, right? Opo. Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Problema nga, kung yung mga magic, Hocus Pocus, Larry Houdini, David Copperfield, o yung mga depekto dito sa GAA na ito, sa budget na ito, sa proposal, kung sila ay sangkot, bakit naman nila hindi pipirmahan? Ted Filon, sabi nga nila, kung makakalusot lang. Nahuli. Huli, di kulong. Hindi pala, huli pero hindi kulong. Kita mo, si Zaldico. Pinatalsik na. Bakit pinatalsik? Kasi nga alam nila delikado sila dito. Sabi ko nga sa inyo, Zaldico, delikado ka rito. Ikaw ang gagawin nilang sacrificial lamb dito. Kung ako sa'yo, unahan mo na sila. Unahan mo na sila. Total, marami ka naman na siguro naipon eh. Labanan mo na sila ngayon pa lang. Sigurado ako, Zaldico, hindi ka makakaahon dito. Ikaw ang isasakripisyo. Di bali nang siya, wag lang tayo. Magkakamag-anak tayo eh. Pinsan kita, pinsan mo ko, kapatid ko si ganito, kapatid ko si ganyan. Magkakamag-anak tayo, lang naman yung pamilya natin ang isakripisyo natin. Sakripisyo mo na yan. Yari ka, Zaldi. Yari ka dito. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon, mga bossing. So yan lang yung part. Yan lang yung part ng mga statement ni kapatid na Ted Filon na sa wakas ay nagising na rin sa katotohanan at natututo na rin bumatikos. Believe tayo sa mga tao na bumabatikos pag may mali, pagka may yung iba kasi pagka may mali, nananahimik. Tingnan mo si Katunying. Nawala na naman si Katunying, di ba? Katunying, ano masasabi mo dito? Buwisit ka. Anyway, sana malinaw na sa inyong lahat itong mga bossing, itong mga nangyayari na ito at hindi natin ito tatantanan hanggat di tayo nakakuha ng malupit na kasagutan. Ayan sabi nga dito, fun facts. Appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines January 1 to December. Ayan ayan mismo yun nakalagay dyan the Bicameral Conference Committee on the blah 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 Conference Committee Report. Ayan na yung nasa screen ngayon. Kung putang ina, i-deny nyo pa yan. Nakita nyo pagkarami-rami mga pirma niyan. Authorizing
iyang committee report na yan. O bahala kayo sa buhay nyo. O kung kaya nyo pang ilagan yan, total naman, binabayaran nyo rin naman yung mga yung mga apologies ninyo, tsaka yung mga aso ninyo. O sabihin nyo sa kanila, galingan nila, magpakita rin sila ng ebidensya. O eto, wala tayong ginagawa, kundi magpakita ng ebidensya para patunayan ang inyong mga kahayupan dyan. O sa lahat ng mga sinungaling na nagtatanggol pa dito at nagsasabi na hindi blanco. Ayan kalinaw-linaw. Ang linaw-linaw, public document yan. Received, nakalagay, received. Tapos, ayan, may mga wet signature sa baba, Alam mo na wet signature kasi nga, ayan, iba-iba yung texture ng tinta na ginamit. Ayan, kitang-kita nyo, hindi na yan may kakaila, mga bossing. Kapag dininay pa nila to at naniwala kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Okay, maraming salamat pong muli sa inyong panunood at sana po ay tangkilikin po ninyo lahat ng mga content ng Bareteros Brothers. Siyempre, banat by Coach Oli, Master Judea, Jay Guevara, at siyempre, Boss Dada. Meron po tayong YouTube channel yung isa pa nating YouTube channel, Boss Dada TV Official. May Facebook po tayo, mag-subscribe po kayo dyan, follow, like, and share, subscribe mga bossing. Yung mga nanonood dito na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po tayo para mas marami pong maabot itong ating pagbatikos sa lahat ng mga kabulastugan sa pamahalaan. Again, thank you very much. You're all amazing. God bless you and I'll see you again next time. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay